may galit po ako sa puso. Gusto ko po pag umarap sa kanya, tinanggap ko na yung kasalanan kong ginawa. Nakapagpatawad na rin po ako kasi po sa kadahilan ng sa buhay po ng tao, sa kawalan. Kung minsan po, dumarating yung buhay tao, yung inaagaw tayo ng kalaban. Kasi po, ang tinutukoy ko pong nagawa kong kasalanan, meron pong tumama sa huweteng sa amin. Manugang ko. Matagal na panahon na po yun, may utang siya sa akin, 3,000. Ngayon po, nang malaman ko pong tumama siya, 380 tulag. Sa konting utang lang po niya sa akin, 3,000. Pinakiusap ko sa asawa niya, bayaran mo na yon, matagal na akong naniningil. Ay, matagal lang may utang, pero hindi ako naniningil kasi alam kong wala. Pero ngayon pong ngayong may pera ka na, pinapakiusap ko, walang-wala talaga ako, may bayarin akong 1,500. Sinabi ko po rin sa pamangkin ko po yung asawa ng tumama, hintayin natin yung asawa ko, baka magalit. Nanpun dumating yung asawa, kapatid, sabi ko, hindi ko na po lalagyan ng pangalan kasi po masyadong nakakahiya. Total naman ka ako sa haba ng panahon na hindi ako naningil, ngayon lang, may pera ka na. Sabi po niya ganyan, hindi ko alam yung pinagsasasabi mo, nanang. Tinawag pa ako ng nanang, bilang po tao, naagaw po ako ng kalaban, nagalit po ako. Sabi ko, lumabas po yung hindi ka nais-nais. Sabi ko, napaka walang hiya mo palang tao. Kasi po, naagaw ako ng kalaban Kung ano-ano na po yung sinabi ko. Hindi ko alam na ganyan ka. Nang pong makalipas na yung araw, di po talaga ako nagpupunta rito. Kasi po, nahihiya ako sa ama. Na ako'y nagpupunta rito, bakit ganun pa yung inaasal ko? Pero sinabi ko naman puro sa mga kapatid, nagawa ko man yun kasi inaagaw ako ng kalaban. Pero bilang tao po, pero ngayon sabi ko na pinaliwanagan ako ng ama, inaamin ko po ako yung kasalanan ko. Sabi ko pong ganyan. Sana po sa atin bilang tao, ang importante po sa atin, yung magkasalaman po tayo, humingi tayo ng kapatawaran sa ama. At ang ano po ron, yung sana, wag na nating maulit yung ganun. Kasi po, nakakahiya talaga sa ama na tayo, pumupunta rito, na walang nababago. Kaya po 1 linggo po akong hindi nakarating dito. Sa hiya po sa ama, pero po sana pinagsisihan ko rin po yun. Ama, sabi ko, sana wag nang mangyari sa akin yung ganon. Na dumarating po yung bigla-bigla akong galit, nakapagsasalita ako ng pangit sa kapwa ko. Ang importante po, sabi ko, Ama, kinikilala ko po ang aking kasalanan. Sana mapatawad pa po ako ng Ama. Yun lang po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa napakagandang pagbabahagi. Marahil, mahal na kapatid, isa ka sa mahal ng ating Diyos Amang Dakila. Sapagkat sa mga pagkakamali mo, ang bawat pagkakamali ay isinusuko mo kapag daka sa Kanya. Kaya kapatid, higit kang magpakatatag at huwag matitinag. Magpakasipag kang higit sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam mo, ang pagpapagal sa Kanya ay hindi masasayang kailanman. At laging isaloob mo na ang Diyos ay buhay na ating tinatawagan sa tuwina. Maraming salamat po. Ang susunod pong magbabahagi ay isa ko pong kapatid na pagdating po sa karamdaman, hinuhugutan ko po ng lakas. Kung kaya anumang karamdaman ang dumaratal sa buhay ko, siya lamang po ang iisipin ko. At una ang Panginoon Diyos, pangalawa po siya. Ang karamdamang naramdaman ko ito ay dagli ang nawawala. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa katauhan ng ating mahal na kapatid na si Isadora. Salamat kapatid. Buhay ang Diyos. Good morning sa inyo, Diyos Ama, Anak, Espiritu. Asa kasama ko sa pagharap ko sa inyo.
Alam niyo po mga kapatid, ang aga ko rito, 11:30. Nais ko pong ibahagi yung hindi niyo po alam. Kasi po nung narinig niyo kahapon, ibinahagi ko yung karamdaman ko, di ba? Pinagaling ako ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo sa pamagitan ni Apo Konsing. Mayroon pong bigat. Pero kanina, kapatid, nakangiti ako, di ba? Hindi nyo halata, sumayaw ako, nagpuri ako, nagchaplet ako. Kasi po, yung katotohanan, dapat nyo pong malaman na kapag nakilala natin ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, huwag na po tayong bumitaw. Yun pong aral na ibibigay ko sa inyo ngayong katotohanan po. Kasi po, ipinaramdam sa akin ng Ama ito eh. Huwag ka nang bibitaw, huwag ka nang mga liwa. Huwag ka nang patumpik-tumpik pa. Tanggapin mo na siya. Ang pagtanggap po, hindi sa nguso. Dapat po nasa puso. Kaya po ako naiiyak. Dapat hindi ko po ibahagi sa inyo, kay Apo Konching lang eh. Subalit, binubulungan po ako ng banal na Espiritu na ibahagi ko sapagkat kapupulutan niyo po ng aral. Kung sakasakali, kapupulutan niyo ng aral kapag pumasok sa puso niyo, ang mga senaryo na ibabahagi ko, nung last year po, mayroon akong naging kaibigan na isang pasyente ng leukemia sa UST. Actually, more than 1 year na po yun eh. Hindi po ako under ng UST ngayon, na under ako ng Medical City. So, sa habag at awa ko sa kanya, dahil bago pa lang yung leukemia niya, 31 years old, ipinakilala ko po yung Divine Mercy. Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Na nung makilala ko po siya, kung todo nakamask siya. Nakamask. Sa maikling panahon na pag-uusap namin, sabi ko sa kanya, kapatid, sister, ako, sabi ko, that time siguro kasi ang leukemia ko ngayon magti 13 years na siguro mga 12 years na ang leukemia ko o 11 years. Marami na po akong pinray over na may leukemia. Lahat po sila nakamask. Pero, subalit, sa ngayon po, wala na pong buhay sa kanila. Patay na po silang lahat. May leukemia po ba kayo nakikita rito sa Dambana? Hindi lang po 5 tao yun na pinag-pray over ko. Kinuha ko lahat ang pangalan para ipagdasal ko sapagkat ako'y prayer warrior. Taga-panalangin. Ngayon po, nung pinaliwanagan ko siya, dahil siya ay nakatira sa Guam at saka yung asawa niya, sana po kapatid na Erwin, narinig niyo ako ngayon. Na anuman po ang maibahagi natin o may alay natin sa ating kapwa, gawin na po natin, ibigay na po natin. Kasi po, hindi tayo nakakatiyak kung ano ang bukas. Amen po ba? Sa totoo lang po, dahil sa lungkot ko at dahil parang hindi ko pagtanggap, hindi ako magpaniwala. Ngayong umaga, pagbukas ko po ng computer ko, ng Facebook ko, nakabungad po sa akin ang kabaong na puti. Ang kabaong na puti na may picture ng isang magandang babae. 32 years old. Yung babae po na yon, kausap ko nung mga 2 taon pa lang. Sa awat sabag ko sa kanya dahil bata pa po sila, hindi nila kayang suportahan yung leukemia, yung gamot ng leukemia. So ako po, dahil 10 years ako sa UST, nakapag-stock po ako ng gamot, na ang halaga po ng isang box ng gamot, ang isang box ng gamot 1 buwan na gagamitin. Ang halaga po ng isang box ay 350,000. 3 box po ang ibinigay ko sa kanya, na ang sabi ko, kaya ko ibinigay sa iyo kapatid, hindi sobra. Hindi sobra ang gamot ko. Subalit ibinahagi sa akin ng Diyos Ama, Isidora, tambak man ang gamot mo. Lunukin mo man lahat, lagukin mo man lahat ng gamot mo. Kapag wala ako sa iyo, wala kang buhay, Isidora.
Nung maibigay ko po yung 3 box ng gamot na yon sa 350,000 ng isang box, niyaya ko pa ulit siya. Sabi ko, kapatid, mayroon pa akong extra. Kasi babalik na sila sa Guam eh. Hindi pa sigurado kung makakahingi sila sa gobyerno ng gamot o makakabili sila. Kunin mo pa yung isa. Dalhin mo sa Guam. Ngayon po, umiiyak silang mag-asawa sa akin. Sipin niyo po, dinala ko po dito sa Dambana yung mag-asawang yon. Nakilala nila si Apo Konsing, nakilala nila ang Divine Mercy. Nagsalita sa gitna, nanginginig, na nagpapasalamat. Subalit mga kapatid, hindi po natin hawak ang puso at isip ng ating kapwa. Sa palagay ko po, nanangan siya sa bisa ng gamot. Nanangan siya sa sinasabi ng doktor. Si Isidora po hindi. Wala pa natin ang buhay na Diyos. Kung nanangan po ako sa salita ng doktor, sa bisa ng gamot, 2005, 6 feet under the ground na ako. Hindi ko po lubos maisip nung araw kung ano ang purpose ni Lord kung bakit binuhay pa ako. Subalit ngayon po, alam ko na. Alam ko na. Dahil sinabi po niya sa akin, Isidora, kaya binuhay kita. Hindi lamang dahil mahal kita. Kaya binuhay kita, Isidora. Gusto kong kilalanin mo ako habang buhay ka. Purihin ng Diyos. Ngayon po, dahil nakilala ko na, anong ganti ang may bibigay ko? Doon sa binigyan ko ng gamot, hindi ako humingi ng ganti sa kanya. Ang sabi ko lang, magbukas ka man lang paminsan-minsan ng ating, may website tayo. Mapapanood mo si Apo Konsing. Makakarinig ka ng mga mensahe na ang isinasabuhay ko, mensahe ng Divine Mercy. Ang Divine Mercy ang siyang huling debosyon ng tao. Wala na pong ibang debosyon pa. Amen po ba? Wala na pong mataas kay Kristo. Yun na ngayon ang kapanahonan ng banal na Espiritu. Hindi ko po masasabi at hindi ko po minamaliit o hindi ako nanghuhusga kung ano yung kalooban nilang mag-asawa, kung anong damdamin nilang mag-asawa. Subalit, nang makita ko po kanina yung kabaong niya, nakatabad sa Facebook ko, naka-close up siya. Ang pangalan po niya ay Maricar Santos. Ipanalangin po natin siya kasi hindi nga natin alam ang bukas eh. Kapareho ng leukemia ko. Ilang taon lang yung leukemia niya? 3. Ako po maglalabing 3. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Tingnan niyo naman po ang sigla na binibigay sa akin ng Panginoon. Ilang buwan na pagdating ko, diretso ako sa Adoration Chapel. Ni hindi ko gumagawang sumayaw. Ni hindi ko magawang mag-chaplet. Nandun lang ako sa loob ng Adoration Chapel at hinihintay ko yung dampi ni Apo Konsing. Subalit, hindi po yung dampi lang hinihintay ko. Ang hinihintay ko po, ang banal na Espiritu na magdudugtong pa sa buhay ko. Amen po ba? Noong nagcha-chaplet po ako sa Baliwag, nung bago ako mag-birthday, hinang-hina po ako eh. Actually, nasalinan ako noon ng dugo. Mayo po yun, Mayo. Ang sabi ko sa mga ka-prayer warrior ko doon, ipagdasal nyo naman ako, nais kong iakyat sa akin yung Divine Mercy ng Baliwag, magpasalamat. Ang nangyari po, manawag kami, na kahit mahina po ako, kahit na nagtatai, nagsusuka ako, yung lakbay po namin napakahaba, hindi po ako nagtae, hindi po ako nagsuka, at wala naman po akong ginaing masama. Yun lang po, pinupuri ko ang Diyos. Kung bakit alam niya na naghihintay si Mama Mary sa akin, alam niya na magpapasalamat ako. At ito, huling ko pong paglalakbay nung nakaraang, kailan ba ako umuwi? July 19. Natupad ko po yung mission, sabi niya po, Konsing, namigay po ako ng pendant ng Divine Mercy doon sa lugar kung saan ako ipinanganak. At ang sabi ko po doon,
San Isidro, nandito na po ako ngayon kahit mahinang-mahina. Alam ko po pag uwi ko sa amin, palalakasin ako ng Divine Mercy sa tulong mo at sa tulong ni Apo Konsing. Malakas po ba ako ngayon? Yun po ang gusto kong ipaliwanag o iparating sa inyo na tayo'y taong nilikha ng Diyos. Nabanggit na po ni kapatid na Beth Chico na ang katawan natin, ang mga spare parts o ang mga sangkap ay gawa ng Panginoon. Kung mayroong piloso po na sasabihin sa akin o sasabihin dito na gawa ako ng nanay ko tsaka tatay ko, huwag po kayong magbiro. Dahil ang spare parts po natin, niloob ng Ama na mabuo. Di ba mayroong mga kapatid tayong hindi pinagpala, mayroong bulag, mayroong pingkaw, mayroong pilay, mayroong kapansanan. Yun po kaloob pa rin ng Ama. Meron po silang mission, alamin lang nila kung ano yun. Amen po ba? Ngayon po, si Isidora nakita nyo, normal na normal, maganda. Magpapatumpik-tumpik po ba ako? Gagamitin ako ni Lord sa anumang paraan na gusto niya. Amen po ba? Narito po ako ngayon, mga kapatid, na nagsasabi sa inyo, isa lang yun sa mga patotoo ng Panginoon sa akin na Isidora, kung wala ako sa buhay mo, wala ka na. Sabi nga po niya po, Konsing, kapatid, huwag ka na magpasali ng dugo, sapagkat ang dugong nananalaytay sa'yo ay dugo na ni Kristo. Nakakahiyaman pong tanggapin, subalit yun ang katotohanan. Amen po ba? Ngayon po, yung may mga karamdaman, hindi ko po sinabing, huwag kayong lumagok ng gamot. Ang sabi ko po, huwag kayong manangan sa bisa ng gamot. Huwag kayong manangan sa sinabi ng doktor. Ang sabi ng doktor, you better pray, Isidora, you're dying. You have cancer, Isidora, you're dying. Hanggat hindi ka nabubon marrow transplant, Isidora, mamamatay ka. 3 taon lang ang buhay ng leukemia mo. 13 taon ako, Panginoon, purihin ka. Dakilain ang iyong pangalan. Kaya po pag ako nagsasalita ng tungkol sa kahiwagaan ng Panginoon, mayabang po ako. Kaya ko po sinasabing gumaganda ako at gumaganda. Tumatatag-tatag yung tuhod ko. Dahil ang leukemia po, yung dugo na lumalabas sa bone marrow ko, cancer. Nananalaytay sa buong katawan ko mula dulo ng kuko hanggang dulo ng buhok ko, cancer. Bakit po nabubuhay ako? Ito, tanungin niyo po si Apo Konsing. Siya po ang dinaanan ng Panginoon, siya ang dinaanan ng banal na Espiritu. Bakit nabuhay si Isidora? Yung pagbuhay ng Panginoon sa akin, sinasabi ko sa inyo, hindi nagpapagaling ang Panginoon ng pinili ka lang. Lahat po tayo sinasala. Kapag napili ka at nakilala mo ang banal na Espiritu, dahil panahon ng banal na Espiritu ngayon, huwag ka nang magpatimpik-tumpik pa. Huwag ka nang palikwad-likwad pa na parang dahong patay ka na hindi mo malaman kung saan ka pupunta, kung saan ka dadaong. Amen po ba? Ako po, ang daungan ko dito lang sa Dambana, sa banal na Espiritu na kinilala ko mula nang makilala ko si Apo Konsing. Palakpan natin ang buhay ng Diyos. Alam niyo po, buhay ang Diyos. Ang mga taga-Amerika ngayon, taga-Australia, taga-Taiwan, taga-Dubai, kung saan-saan pansulok ng daigdig, taga-Japan, nanonood sila sa atin ngayon. Lalo na paglabas niya po, Konsing, naririnig nila, sinasabi ko, sila umaasa lang sa internet. Bakit sila gumagaling? Amen po ba? Tayo po araw-araw, kasalamuhan natin ng banal na Espiritu, bakit hindi tayo gagaling? Amen po ba? Yun ang sinasabi ng banal na Espiritu sa katawan niya po, Konsing, ayon sa pagtanggap mo. Tinatanggap mo nga ang banal na Espiritu. Paglabas mo naman sa dambana, bibig mo. Amen? Yun po ang unang ginamot sa akin ng banal na Espiritu, yung bibig kong walang pakundangan kung magsalita. Na pag nag-PI mo ako ay malutong pa sa kurnik ng Bulacan. Nahihiya na po ako ngayon. At saka kung ano yung chismis, maluwag na maluwag yung butas ng tainga ko para pakinggan, para ilabas dun sa kabila. Ngayon po, nahihiya na po ako. Isa lang po yan sa mga kasalanan. Actually, venial sin lang yan. Ang malaking kasalanan sa atin, nakilala natin ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, subalit, baliwala. Yung bang wala kayong urge, ano ba yun?
wala kayo, Tagalogin mo mga kapatid, wala kayong paghahangad na maisabuhay ang nais niya. Amen po ba? Napakadali naman ang hinihingi ng Panginoon eh. Isang utos lang yun eh. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Siyempre po, pag sinabi mo mahal mo ang Diyos, hindi lang po yung sanguso, hindi lang po yung rosaryo ka ng rosaryo, chaplet ka ng chaplet, simba ka ng simba, hindi po yun ang hinihingi ng Panginoon. Nakalagay po sa banal na aklat at laging tinuturo ng Panginoon, ang may pandinig ay nakarinig at ang may mata ay nagliwanag. Kailan pa po tayo magliliwanag? Inihalimbawa ko po sa araw na ito, si Maricar, 32 years old. Ginising ng Panginoon kaya nakilala ako. Kasi po, 12 years na ako naglilingkod nun sa Panginoon eh. Ngayon po, going 13 na binuhay ako ng Panginoon. Ang lahat na makakausap ko ng tungkol sa karamdaman, ang karamdaman karamdaman yan eh. Ang lahat ng katawan lupa natin ay yari sa alabok, putik, lupa. At sabi ko, ang lahat ng lupa, tinutubuan ng damo. Ano po yung damo? Yung mga sakit. Iba-iba. Sabi nga ni Apo, kung ayaw magkasakit, pasimento ka na. Eh minsan, sa nakasimento, nakasingit pa yung damo eh. May nakasingit pang damo. Ang ibig sabihin mga kapatid, nasa Biblia rin po, nung pinatubo ng mga tao, ang trigo, tumubo din ang damo. Minsan mataba pa yung damo kaysa sa trigo. Nagtanong sila sa Panginoon, papatay na po ba yung mga damo? Anong sabi ng Panginoon? Hayaan mo lang. Pagdating ng anihan, kilala mo naman kung ano anihin mo. Kaya po tayo mga tao na nilikha ng Diyos at kumikilala sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sasalain po tayo. Hindi po sa pamamagitan lamang ng karamdaman. Amen po ba? Sa totoo lang po, sa lahat sa atin dito ngayon, si Isidora may pinakamalalang karamdaman. Nakikita niyo po ba na malala sa inyo ang karamdaman ko? Hindi niyo nakikita. Nararamdaman niyo po ba na mas mahina ako sa inyo? Hindi rin po. Subalit, nakikita niyo po ba na gumaganda ako? Sino po nagpapaganda sa akin? Ang banal na Espiritu, ang Divine Mercy, sa pamagitan ni Apo Kunching. Naglalagok lang po ako ng tubig na binasbasa ng banal na Espiritu sa pamagitan ni Apo Kunching. Alam niyo po, kung magkwento ako sa inyo, napakayabang ko. Tanging tubig lamang ang hatol ni Apo Kunching at isang candy. Kapatid, para hindi ka na magsuka, 5 lagok na malalaki ang gawin mo pagkatapos mong kumain ng isang candy. Hanggang ngayon, hindi ako nagsusuka. Wala pa ka natin ang buhay na Diyos. Dahil po bukod sa leukemia, mayroon po akong gastroenteritis. Yung sikmura ko po puro sugat na dahil po sa gamot. At ang ginagamot po dito ni Apo Kunching ay tubig lang at saka candy. Amen po ba? Nung nasa Roa City po ako, isang mineral water na lang na maliit, bawal magsakay sa aeroplano nung malaki, ang baon ko. Alam niyo po, ginagawa ko, tinutoning ko yung tubig sa gabi, ini-stack ko, tinatakpan ko. Dinadrop ko muna, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pagising ko sa madaling araw, yun lang po ang aking dextrose. Hindi po ako nagpagamot. Talaga pong nananangan ako sa sinasabi niya po. Muli kang palalakasin ng Ama. Ito po ako ngayon, malakas na malakas at higit sa lahat, gumaganda. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa inyong pagbabahagi. Tulad po ng sinabi ko kanina, sa pagkakaroon po ng karamdaman, siya po ang pinanghuhugutan ko ng lakas. Naalala ko nga po pala, sa araw na ito birthday po nung bunso namin sa anak naming panganay. Nang ako po ay sumpungin ng pananakit ng tiyan, nakikastro po ako noon. Na kami po'y dumalaw sa aming manugang. Doon po sinumpong ng pananakit ng tiyan. At ang aking kabiyak ng puso po ay dagli-dagling nanaog sa ibaba at kinausap ang isang doktor para ako'y pa-ultrasound. Ang sabi ko po sa kanya, magkano ba ang ultrasound? Ang sabi po sa akin ng aking kabiyak ng puso, 4 atang posisyon ay hinihingan siya ng 1.5.
Sa ganun pong pagkakataon, hindi po ako nagpa-ultrasound. Sa halip, sinabi ko po sa aking kabiyak ng puso, ibili mo na lang ng bigas na NFA at marami-rami ka pang mabibili. At ngayon nga po, 4 na taon na po, na bagamat di nyo po masyadong pansin ng inyong abang kapatid, may pananakit din po ng tiyanan na nararamdaman. At higit sa lahat ngayon po, ang aking kabiyak na, ang aking kaliwang paa may karamdaman. Subalit nakikita nyo po ba na ang inyong abang kapatid ay may dinaramdam na karamdaman? Marahil wala po. Bakit po? Sa aming paninalig at pananampalataya na ang Diyos ay buhay sa dakong ito at sa bawat isa ay may magagawa siya. Maraming salamat po. At ang susunod po nating magbabahagi ay isa pong tagasunod. Ito po ay isa pa rin taga-Dulong Ilog. Bagamat hindi ko po kilala ang kanyang pangalan, hindi ko po alam ang kanyang pangalan, subalit siya ay aking taus-pusong lalapitan. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, sa mga alagad, sa mga kwan, sa mga kaps. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko po sa inyo nangyari sa aking buhay last November. Ang mga daliri ko po, lahat po ito matigas, hindi ko maigalaw. Tapos sabi po ng mga hipag ko, dalhin ko sa doktor, papa-therapy daw. Sabi ko, hindi po ako pumayag. Sabi ko po, magpupunta nga po ako dito sa paligid. At saka may kapatid po ako sa paligid dito. Sinamahan po niya ako hanggang sa dinulog ko po kay Apo. Sabi nga po niya, lamig lang daw yon. At kung kinakailangan, kung gusto niyang magbanyos, magpapabanyos ako. Eh di po nung nakauwi na ako, sabi po ng kapitbahay ko, saan ka galing? Sabi ko, sa paligi. Ay naku, Miren, ipunin mo na lang yung pamasahe mo dyan. May pa-doktor mo, sabi niya, mag-ipon ka ng pera. Sabi ko, hindi. Patawarin ka nawa ng Diyos. Sabi ko, gagaling ako, nananampalataya ako sa paligid. Doon ako gagaling sa Dambana, sa Divine Mercy. Sabi ko, pagagalingin niya ako. Sa makadaling salita po, mga nakaraan ng mga 9 days, ayun nga, siguro, hindi pa talaga lubos yung, o kaya yung mga kasama ko sa bahay, siguro merong hindi pa nananampalataya. Sabi ko, iniling ko sa kanila, tulungan niyo akong magdasal, tulungan niyo akong mag-pray. Sabi ko, manampalataya rin kayo. Sa mga kapatid ko po, tinawagan ko, mga pamangkin ko, nanghingi ako ng tulong. Pananampalataya, hindi pera ang kailangan ko. Sabi ko, pananampalataya. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Sabi ko, gusto ko manalig kayo. Sabi ko, yun po, hanggang sa nakaraan ng mga araw, yun, napansin ko sa sarili ko. Sabi nga ni Apo, manalig ako. Angkinin ko, inangkin ko po. Talagang tao sa puso ko, nagagaling ako dito. Kaya po kayong mga may karamdaman, sana po manalig din kayo, manampalataya. Kagaya ko to, malakas na yung mga kamay ko, naigagalaw ko na. At isa pa po yung aking puson. Sa pamagitan lang po ng daon-daon at pananampalataya, pananalig, gumaling ako. Papuri pa sa salamat sa iyo, Ama. Gumaling po ako dito. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa iyong napakagandang pagbabahagi, bagamat kulang. Hindi mo nabanggit na ang iyong manugang ay gumaling sa dakong ito. Napakapalad mo, mahal na kapatid, pinagaling ka ng iyong pananalig at pananampalataya. At harinawa, yamang ikaw'y tinawag at hinirang ng Diyos bilang kanyang tagasunod, magpakatatag ka at huwag matitinag. Magpakasipag kang higit sa pananalig at pananampalataya kasama ng iyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat pong muli. Ang susunod po nating magbabahagi ay
ang ating mahal na kapatid na katulad po ng aking sinasabi sa mga una kong pagiging facilitator, hindi po kumpleto ang aking pagiging facilitator kung hindi ko po tatawagan ang aming kapatid na sa tuwin ay pinaghuhugutan ko ng lakas sa pananalig at panampalataya, ang aming kapatid na Mami Marisa. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman ay di ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig, ang patuloy kong nararamdaman, upang sa dako mong banal, ikay panglingkuran ng buong katapatan. Sa pamamagitan ng inyong kinalugdan, ang aming mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw, nagbibigay ng pangaral na mula sa iyo, upang damhin naming tuwiran, na ikaw ay Diyos na buhay, na aming pinaglilingkuran. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ang ating Panginoon sa bawat oras, sa bawat araw. Kung ating pong nanamnamin, sa dakong ito, lagi po tayong binibigyan ng Diyos ng pag-asa. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa bawat araw, hindi ka maaaring mawala ng ipapahayag kung pawang kabutihan ng Diyos ang sayo nakalatag. Amen po ba yun? Sapagkat bilang isang lingkod sa dakong ito, na sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, naging kaparaanan ang pagtalima po niya ng buong katapatan upang kaming mga alagad at kaps, maging kayong mga tagasunod, ay mailayon ng ating Diyos na makatalima din ayon sa kanyang kalooban. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kagabi po ay may vigil po kami, nakawanwan, at salamat sa Ama, gaya ng dati, lagi po kaming nahahay sa Espiritu, na hindi man tuwiran na nakaluwal ang ating mahal na Apo Kunching, subalit ang bawat pahiwatig po niya sa bawat araw ay pinatuhanan ng Ama na wala man ang kanyang katauhan, subalit ikaw na nagtitiwala na ang Diyos ay buhay sa pamamagitan ng Espiritu, parang lagi mo siyang kasama araw-araw. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Araw-araw may pagninilay at may dapat pagnilayan. Amen po ba yun? Sapagkat sa bawat araw, kung atin pong nanamnamin, ang buhay po natin na pahiram ngayon ng Diyos ay buhay na para sa Kanya. Amen? Sapagkat, bakit ko po nasabi yun? Bakit itinakda pa ng Ama na ako'y maakay sa dakong ito? Bakit itinakda pa ng Ama na ako'y tawagin sa dakong ito? Bakit itinakda pa ng Ama na ako'y paglingkuran, maglingkod sa Kanya sa dakong ito? Bakit po kaya? Yan ang patutuo ng Ama, na kung sa unang buhay, pinahintulutan niya na magliwaliw ang buhay ko, mapuno ang puso ko ng puot at galit sa sanlibutan, binigyan pa rin ako ng pagkakataon ng Ama na maakay at masundan ang kanyang mga yapak sa pamamagitan ni Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At doon po pumasok ang aming pagninilay kagabi na nais ko pong ibahagi sa inyo. Nasabi ko nga kay Justel sa mga kasama ko, kapag tumatawa ako ng galak sa kalooban ng ating Panginoon, yun ay galak sa inyong harapan at pagtalikod ay galak pa rin. Amen po ba yun? Sapagkat ikaw mismo, kapag ginamit mo ang salita ng ating Panginoon, na sa harap ng tao ay natutuwa ka at pagtalikod ay hindi pala totoo, maging sarili mo, kalaban mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, naroon na po yung lahat ng pagninilay na pinahiwatig ng ating Panginoon. Kaya salamat po at may isang Apo Kunching na ginamit ang ating Ama upang ibaba ang kanyang espiritu, ang kanyang kapahayagan sa pamamagitan ng mga aral na sa dakong ito ay patuloy na nilalayon na kamti ng nilalang. Kaya sa aking pagninilay, sadya po nga pong napakasarap maglingkod. Amen po ba yun? Totoo po yun. Bakit po? May mga kapahayagan ng banal na espiritu na maaari niyo pong suriin. Hindi man bilang isang alagad po kayo, subalit itong pagbabahagi ko po sa inyo ay inangkop ko po sa aking pagkatao bilang isang alagad. Ano po ang pahayag ng banal na espiritu na sa tuwin ay sinasambit na sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching ay tinuturan ay ganito. Iwanan niyo ang lahat at sumunod kayo sa akin. Doon pa lang, pagnilayan niyo lang yung salita na yon. Iwanan niyo ang lahat at sumunod kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nahihirapan sa buhay. Ako ang lakas.
Ako ang buhay. Sa aking mga kamay nakasalalay ang buhay ng nilalang. At ang mga papahayagan na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Anong nais ko pong ituran sa inyo? Kapag ito lang po pala ang panghahawakan ng tao, yung aral na to, may isusuko mo na ang lahat para sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat hindi po siya magbibigay ng paanyaya ng hindi niya kayang gawin. Amen? Kaya nagaganap ng ating Diyos sa isang nilalang na ito'y matupad sa kanyang buhay sapagkat isinuko niya. Amen? Subalit, hindi ito magaganap sa isang nilalang yung paanyayang ito kung siya mismong sarili niya ang gumagawa sa sarili niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito po ay hindi isang aral para sa inyo. Ito po isang pagninilay na pinasok sa aking kaisipan ng Ama na sa bawat araw po pala, wala akong dapat mithiin kundi paglingkuran siya. Amen po ba yun? Na sa kaparaanan ng pag-aaral, upang baybayin mo ang bawat kaganapan, totoo po lahat. Bakit po? Kaganapan po sa aking buhay. Nagkaroon nga po ako ng alaga. Kung inyo pong pagninilayan, minsan nabahagi ko na po ito. Subalit kailangan ibalik upang doon ay mapagnilayan ninyo. Na sa isang paglilingkod po pala, kapag nakasagot ka sa Panginoon at may dagdag na paglilingkod sa'yo, hindi mo pa rin magiging sangkalan yun. Yung ngayong idinagdag niya para iwanan mo siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat nagkaroon ako ng pagninilay sa alaga ko. Sabi ko nga po sa inyo, mula pagkabata, iniluwan ng aking kapatid, ako na po ang nag-alaga ng batang yon. Naranasan kong huwag matulog ng 1 buwan. Ang gabi ay nagaging araw para sa akin. Sapagkat yung rotation ng kanyang pag-iyak, sa gabi niya ginagawa. Kaya sa oras ng pagtulog, hindi ako makatutulog. Kundi sa oras ng aking pagtulog, doon naman siya nagngangawa ng iyak. At doon sa pamamagitan na yon, nagkaroon ako ng malalim na pagninilay. Wala po palang mawawala. Kahit dagdagan pa ng Diyos kung ano yung iaatang niya sa'yo. Amen po ba yun? Sapagkat doon sa pag-iyak ng alaga ko, hindi ko nakakalimutan. Nagising ako sa gabi, kailangan ko magdasal. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, kung bibigyan po natin lahat ng pagninilay, ang bawat bahagi ng Diyos, hindi po natin sisisihin ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At doon ko rin nakita na sabi nga, maaaring sambitin ninyo, sabi nga ni kapatid na Jacel, Mami, alam niyo po, pag dumatawa kayo, kasi sino man makikita, sasabihin sa inyo, napaka-OA nyo. Totoo po yun. Talaga po, napaka-OA po. Sapagkat wala kang pandama yung kaharap mo. Subalit, kapag may pandama ang kaharap mo, lahat ng tawa na yun, maaaring tumawa ka rin. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, batid mo na ang pinangangalandakan mo, yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo, na ayaw mong sarilinin. Sapagkat, sabi ko nga sa mga alagad sa taas kanina, pinagmamasdan ko po sila, ang gaganda po nila, at may nagsabi po na isang tagasunod, alam niyo po, mahal na apo, nagagalak po ako sa dambana, lahat nagbabahagi doon ng mga alagad, isa lang ang mukha. Kamukha po ninyo, mahal na apo. Buhay mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Sige, magnilay po kayo. Ibig sabihin, hindi bilang tao ang gumaganap sa inyong harapan. Bakit nakikita ng mga tao na yon na kamukha ni Apo Kunching yung mga nagpapahayag sa gitna? Buhay po ba ang Diyos? Sige, magnilay po kayo. At pangalawa po, bakit nagaganap sa bilang katauhan? Makinig po kayo, mahalaga po ito. Amen po ba yun? Mahalaga po yan. May mga katauhan na andoon yung pagtatanong nila, bakit kaya hindi pa binibigay sa akin ng Diyos yung gusto ko? Amen po ba yun? Bakit kaya hindi ba pinahihintulot ng Ama na kanina pa ako nagdadasal, araw-araw dinadasal ko ito, pero ayaw pa niya ibigay sa akin? Alam niyo po kung anong pagninilay ng Panginoon? Sige daw po, magbadala daw po kayo ng pera sa tindahan. Ang halaga ng pera nyo ay 50 pesos. 20 pesos, 10 piso. At kapag bumili po kayo, sa palagay nyo, anong igagawin sa inyo ng tindera? Kung ano yung katapat nyong pera, yun din yung ibibigay sa inyong katapat ng bibilhin nyo. Amen po ba yun? Palagay ko po kung magninilay po ang lahat, minsan, kaya hindi ibinibigay ng Panginoon pagdaka yung gusto niya, siguro, ang dala nyo lang, 50 pesos. Kaya 50 pesos lang din yung dapat yung tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya ang ating Panginoon, hindi mo talaga mahuhuli at hindi mo kayang lukuhin. Sapagkat, siya po yung nakababatid. Minsan naman, wala kang dala, subalit bakit niya binibigay? Amen? Kaya mga kapatid, nawa po, ang sarap-sarap pong magnilay. Kaya sabi ko nga, Ama,
Napakabuti mo. Napakalinaw po ang kanyang mensahe. Anak, kalapin mo ang mga aral ko sa pamamagitan ni Constancia at ilayon mo sa kanilang ihayag ito. Walang silbi ang salita ko kung hindi ko itutuparin sa buhay nyo. Amen? Kaya upang matupad sa buhay ng bawat isa, maging ako nagsusumakit na makatupad sa paggusto kong pamanahan ako ng Diyos. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw, mga kapatid, alam niyo po, ang sarap. Sabi nga ni Jacel, Mami, ang OA mo. Amen po ba yun? Ang OA ko daw. Totoo po yun. Talaga ma-overacting ka. Sapagkat ako, ikaw na nakakadama at ang Diyos ang nakakaalam kung gaano kakagalak sa tuwing pinahahayag mo yung kabutihan niya. Kaya hindi po yun maramdaman ng bawat isa ng ilan na mga nilalang sa ginagawa ng kasi hinahanapan kaagad nila ang Diyos ng malaki. Amen? Hinahanapan nila kaagad ang Diyos ng, eto yung gusto ko. Huwag po. Huwag po. Sapagkat, bakit po? Anong pagninilay po? Sabi ko sa mga alagad kanina sa taas, maging ang mga pasyente sa baba kung paanong tinuturan ng mahal na Apo Kunching, ilang taon na kayo? Ilang taon na kayo? Ilang taon kayo? Alam niyo po kung ipatutupad ang banal na espiritu na ang bawat taon na angkop sa inyo ay kukuha po ng alagad na angkop sa inyo, makapagninilay din po kayo bakit ang bata nila. Buhay mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sino po yung kahapon na sinabi na 49 years old? Tapos nakita mo yung mukha? Kami po, isang taon na lang, maaabot na namin yung edad na yon. Sa palagay niyo po ba? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, magnilay din po kayo. Ang sarap po sa piling ng ating Panginoon. Sapagkat, ang kanyang binibigay ay puro kaginhawahan. Karelaksan ng isip, kapanatagan ng puso, at sa bawat araw, wala ka talagang mimithiin, kundi alamin ang karunungan para sa kanya. Amen? Kaya mga kapatid, ito lang iwanan ko sa inyo. Halina po kayo. Alam niyo po, talaga pong, sabi ko nga po sa Panginoon, Ama, hindi ka man bumababa na aming nasisilayan, subalit binigyan mo kami ng kalooban upang iyong panahanan. At sa pamamagitan ng pandamang mainam na dulot mo sa aming buhay, kailanman ay di ka namin malilimutan saan dako man kami humakbang. At sa bawat araw na kami nabubuhay, di ka lilimutin kailanpaman, sapagkat kay sarap mong kapiling sa piling ng Espiritong Banal. Sa pamamagitan ni Constancia, natuwiran mong kinalugdan, kaming lahat ay nakaririnig ng tinig mo upang maaliw ang aming katauhan. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po sa bawat araw, alam niyo po, tinuturuan po niya lahat. Gusto mong tumula, gusto mong umawit, gusto mong magdasal, alam po. Sapagkat, sabi ko nga sa aking mga kawan, ang paanyayang ito ng Diyos ay huwag nating tanggihan. Sapagkat ang paanyaya niya ay kabutihan. Ang paanyaya niya ay kaginhawahan. Ang paanyaya niya ay kagaanan. Kaya ang sino mang tumupad at tinawag niya, sigurado, may assurance siya, bubuhayin kita anak. Buhay mo ba ang Diyos? At hindi lang po yun. Yung naramdaman ko po sa bawat araw, sabi ko nga po sa inyo, napakasarap po talaga. Mararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos na mula sa pagkabata mo ay hindi mo nabatid na siya palang nangalaga sa'yo. Subalit ito na ang takda upang lingapin mo siya at maramdaman mo sa puso't isip mo na mahalin mo siya. Kaya sa bawat araw na nabubuhay ka, wala kang mimithiin sa buhay mo kundi paglingkuran siya. At habang pinaglilingkuran mo siya, magagalak ang iyong kalooban. Sapagkat batidbong, siya'y Diyos na buhay na makapangyarihan. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya nawa po mga kapatid, bawat oras, bawat araw, sikapin po natin sapagkat ang ating Panginoon sa tuwin ay naghihintay, sa tuwin ay nakamasid, at sa bawat araw ay di lumilisan. At ito pa po ang isa niyang habilin. Maraming mga katauhan, sabi ko nga po, pag may kapahayagan at nakaupo po ako doon at niluluwal, ayoko pong mawalay po yun. At sinasambit ko po kay Mami Beth. Bakit po ako nagsasambit pag nakaupo na po ako doon? Sapagkat ayoko pong damhin bilang katauhan. Napakalinaw po ang turo ng ating Panginoon. May mga pagkakataon na mayroon po siyang pinasilay na isang nilalang. Anak, pag nilayan mo ang taong yan, marangya ang kanyang buhay, marangya maging finansyal, lahat ng bagay. Subalit, sa oras ng kanyang paghahandog at pag-aalay, ang nais niyang handugan ay ang isang marangyang nilalang.
Hindi man karangyaang naturingan hambing sa material, subalit kilala sa lipunan, maging sa kanyang ginagampanan na mataas na nilalang. At kapag inalayan mo ito, hambing kung halimbawa ako po, inalayan ko siya, na siya lang ay inalayan ko sapagkat tanyag siya, upang maging tanyag din naman ako, at pagtalikod, di ko naman magawa sa kapwa ko, galit na galit ang Diyos sa ganung tao. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat, ang hindi po nababatid ng nakararami, paano kung yung inalayan mo na alam mong tanyag ay hindi po pala ganun para ibukas para sa mga pinakamaliit. At doon sa inalayan mong inaasahan mo na ang Diyos pala ang inalayan mo, ang katotohanan pala hindi. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, magnilay po kayo. Magnilay. Hindi ko po sinasabi sa inyo na magaling ako. Subalit pinagiging dapat ng amang ihayag upang itinuturo po niya yun. Hindi man magampanan ng lahat, ako po nagsusumakit na magampanan ko po yun. Sapagkat alam mo na ang tinig na yun ay mula sa Diyos. Na kapag ginawa mo, tinupad mo, alam mong mabuti, mula yun sa Diyos. Kaya napakadali lang pong silipin kung ano yung mula sa Diyos. Ngayon, kung may nagsabi sa iyong ganito, sabi nga ni Mami Beth, at ginanap mo, nakasama sa kapwa mo, ang naghatid sa iyo demonyo. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nawa mo po mga kapatid, magsuri po tayo ha? Sapagkat maging ang mabuting salita ay kayang gawin ng kalaban. Subalit kapag tinupad mo at may nasaktan, alam mong mula sa kalaban. Subalit kapag tinupad mo at marami ang nasyahan, nagalak sa iyong ginampanan, ito'y mula sa isang banal. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal kapatid, sa napakagandang pagbabahagi. Harinawa po ang pagbabahagi ng aming mahal na Mami Marisa ay nakapagdulot ng kagalakan sa puso ng bawat isa. At harinawa po sa tuwing titindig ang aming kapatid na Marisa, sana po ay huwag nating pagsasawaan sapagkat kung inyo pong pagninilayan ang bawat namumutawi ng kanyang labi, ay mayroon po kayong mapupulot na magandang aral, magagandang halimbawa sa buhay ng bawat tao. Amen po ba? Ang susunod po nating magbabahagi, dilit walang iba kundi ang ating mahal na kapatid na isa pa rin pong inuhugutan ko ng pananalig at panampalataya, ang aming Mami Beth. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Salamat pong muli amin dakilang Ama na sa kabila ng masungit na panahon, hindi kayo nabigo sa mga anak na inakay mo upang makapiling mo sa araw na ito, sa banal na lugar na ito. Batid niyo po, Ama, ang laman ng kanilang puso't kaisipan at ang mga kadahilanan kung bakit sila naririto. Naway hindi po sila mabigo at umuwi sila ng may kagalakan sa kanilang puso. Sapagkat batid po namin na ang lahat ng kaparaanan upang sila'y maakay nyo ay kaparaanan ninyo. Amen. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Gaya nga po ng nasabi ko, binabati ko po kayong lahat na nandirito. May mga lugar na umuulan, may mga lugar na okay lang. Ano man po yung lugar na pinanggalingan ninyo, binabati po kayo ng Ama, katulad nga po ng tinuran ko sa inyo, sapagkat hindi siya nabigo sa paanyaya sa inyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Habang nagbabahagi po ang ating Mother of the House, meron po akong mga salitang pinulot sa kanya na ang bawat aral ng banal na Espiritu na ating napapakinggan ay marapat na masusi nating pagnilayan. Sapagkat kung nakilala na po natin ang ating Panginoon, hindi lang po tayo makukontento na nakaupo tayo dyan, nakikinig tayo, kundi dapat po'y makontento tayo na ang bawat salita na pinahatid niya sa atin ay magkaroon ng kahulugan sa ating buhay. Amen po ba yun? Sapagkat ang bawat salita na binibitawan ng banal na Espiritu, iba-iba po yung dating sa atin eh. Meron pong sa akin ay iba ang dating, merong sa iba matindi ang dating, at merong sa iba napakabigat ng dating. Depende po iyon kung paano po tayo nabubuhay bilang mga nilalang dito sa ibabaw ng mundo. Isa lamang po ang napagnilayan ko sa isa sa mga pahayag na gusto ko pong magkaroon po tayo ng positibong pananaw sa pangaral na ito. Ang ating pong Panginoon ay hindi nagpaparusa. Tandaan niyo po yan.
Hindi po nagpaparusa ang ating Panginoon, sapagkat ang ating Panginoon is a very loving and a very merciful God. Napakamapagmahal po ng ating Panginoon at wala po siyang kondisyon sa kanyang pagmamahal. Hindi po niya kayo mahal sapagkat matalino ka. Hindi po niya kayo mahal sapagkat mayaman ka. Ang pagmamahal po ng Panginoon ay pantay-pantay, walang kondisyon. Subalit, yung inaakala po nating pagpaparusa, i-delete po natin yung salitang yon sapagkat ayaw po ng Panginoon na isipin natin na siya ay Diyos na nagpaparusa. Hindi po yun isang pagpaparusa. Ano man po yung nangyayari sa buhay natin, iyon po, kung halimbawa tayo may isang pagkakamaling ginawa sa buhay natin at nagkaroon po ng impact sa sarili ninyo, yun po ay hindi isang parusa, kundi isang disiplina lamang ng ating Panginoon. Amen po ba? Sapagkat hambing sa isang ama ng tahanan, kapag ang iyong isang anak ay nagkasala, hindi po natin sila pinaparusahan, kundi sila ay ating dinidisiplina upang yung mali na kanilang ginawa ay maitumpak. Lalo't higit ang ating Panginoon. Kaya ang Panginoon, hindi siya nagpaparusa, kundi siya ay dumidisiplina lamang. Sa aking pong pagninilay, ibinahagi po sa akin ng Panginoon ang pagkakaiba ng dalawang salita. Ang pagpaparusa ay may kaakibat na galit sa iyong puso. Amen po ba? Halimbawa, nagkasala yung anak mo, pinadapa mo, pinalo mo, pero habang pinapalo mo, may galit ka. Kaya ang bawat dampi ng pamalo, talagang naiigik yung bata sapagkat yung pagpapalong ginawa mo, mayroong kaakibat na galit. Iyon po yung parusa. Samantalang yung disiplina ay ang kaakibat sa puso noon ay pagmamahal. Disiplinang may pagmamahal. Sapagkat tinutumpak natin ang kamalian ng ating anak dahil gusto nating mapanuto ang kanilang buhay out of pagmamahal. Kaya yun po yung gusto ko pong ipabatid sa inyo sa araw na ito, na sana po ipagnilayan po natin na kung meron man pong nagsasabi na ko, pinarusahan ako ng Panginoon dahil sa pagkakasalang ginawa ko sa aking kapwa. Hindi po iyon pagpaparusa, kundi iyon ay isa lamang, isa lamang pagdidisiplina. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Alam niyo po, sadyang napakapalad po ng bawat isa sa ating nandirito. Bagamat nanggagaling po tayo sa iba't ibang lugar, subalit ang pagdako natin sa lugar na ito ay kaparaanan po ng ating Panginoon. Yung pong apo ko, kanina pong umaga, nakausap ko po yung anak ko. Ang sabi ko sa kanya, pagka kami nagkakausap through the internet, agad ko pong sinasabi, kumusta na kayo dyan? Kasi nga po'y malalayo sa akin. Ang sabi po niya sa akin, malungkot yung anak kong panganay, si Cathy, alam ko nanonood siya ngayon. Mami, yung kamay ni Cheska, yung bata, yung mas bata, hindi siya nakatulog. Umiiyak siya at parang mayroong nararamdaman. Sabi ko, bakit? Kasi yung kapatid na panganay daw pinatulan. Siguro, merong kapilyahang ginagawa yung kapatid na bata, hinatak daw sa kamay. Kaya hindi daw nakatulog at may sumasakit sa ugpungan ng kanyang balikat. Nagwo-worry po siya sa naganap sa kanyang anak. Subalit, kaparaanan po ng ama yun, sa kanyang kaparaanan, sinambit ko po sa kanya. Anak, hindi ba nung mag-stop over kayo dito nagbilin ka sa akin ng isang botin tubig na galing sa dambana at sabi mo babaunin mo pagbalik mo sa Taiwan, sabi po niyang ganon. Oo nga mami, kasi binilin daw sa kanya nung kanyang asawa. Ang kanya pong asawa ay Taiwanese. Ang mga Taiwanese po, karamihan ay Buddhist. Bihirang-bihira po sa kanila ang Katoliko. Pero yung Buddhist na yon, nagtiwala siya na yung tubig na nanggagaling dito, makapagdudulot ng kagalingan sa kanyang mga anak. Palakpakan po natin ng ating Diyos na buhay. Ganun nga po yung nangyari, dahil nga po yung anak ko na yon, yung apo ko na yon, si Sophia, ay mayroong sakit, naging sakit sa balat. Kaya po yung tubig na yon, ginagawa po niyang maintenance, kaya po siya nagbilin sa akin na kung maaari, pag nagtagpo kami sa airport, magdala ako ng tubig na nanggaling dito. Bigla ko pong naalala sa kanya kanina. Sabi ko po sa anak ko, kay Cathy,
Anak, hindi ba nagtitiwala kayo dun sa tubig na pinakuha mo sa akin sa dambana? Mamaya, sabi ko, pagkagising ng anak mo, dahil tulog pa daw, napuyat siguro, basain mo yung kamay mo ng tubig na yun. Pagkatapos, ihaplos mo doon sa balikat ng anak mo. At angkinin mo, mamaya iyan, wala na. So, ganun po sila nagtitiwala sa tubig. Samantalang tayo po nandirito, napakapalad po natin, na hindi na tayo kailangan sumakay sa eroplano para makarating kayo rito. Hindi na po kailangan sumakay kayo sa vapor para makarating kayo rito. Sa kaunting halaga na inyong gugugulin, makakarating kayo sa dambana. Kaya po, mapapalad po tayo na sa bawat araw, pinapaunlakan po natin ang imbitasyon ng ating Panginoon na tayo po'y makarating sa dambanang ito. Nagagalak po ako kapag nakikita ko yung mga kapatid kong nagpapabendisyon ng tubig. Iyan po ay isang pagpapatunay na sila ay nagtitiwala sa mensahe ng banal na Espiritu na tubig lamang naturingan, subalit kung inyong pagtitiwalaan, magiging sanhi ng kagalingan, ng karamdaman ng inyong katawan lupa. Kaya binabati ko po yung mga kapatid kong nandito na sa tuwin ay nagtitiwala na sa pamamagitan lamang ng tubig, ang kanilang karamdaman ay magkakaroon ng kagalingan. Isa pa pong pagninilay na gusto ko pong bigyan ng importansya sa bawat isa sa atin. Hindi ko po alam kung ito'y naipahayag ko sa pagsisharing ko ng gabi o isang tanghali na ako ay nandito din sa harapan at naibahagi ko po ito. Natatandaan niyo po ba nung sinabi ko na ang bawat tao sa ating kapaligiran ay mahalaga at dapat nating mahalin? Natatandaan niyo po ba yun? Hindi ko nga po kasi ma-recall kung sa gabi kayo o sa umaga ko yun naibahagi. Ano pang ibig kong ipakahulugan dito? Ang sino mang nilalang sa ating kapaligiran ay mahalaga sa ating buhay. Kahit na po yung kapitbahay ninyo na nagbigay ng pasakit sa inyo, iyan po ay isang biyaya na mula sa Ama. Kaya niyo po bang tanggapin yun? Na yung kapitbahay ninyo, chinichismis kayo, sinisiraan kayo, lahat ng kilos nyo, pinapakialaman, yon ay dapat pa rin nating mahalin. Amen po ba yun? Ang dapat po nating maging damdamin sa kanila ay ang pagmamahal na itinuro sa atin ng Panginoon. Bakit ko po sinabing dapat nating mahalin? Sapagkat kung yung kapitbahay na yon na sumisira sa inyo, ay hindi ninyo pinatulan, natuto po kayong magkaroon ng pagtitimpi sa inyong sarili. Amen po ba? Samantalang kung ito pong kapitbahay na to ay pinatulan ninyo, yun po ay hindi isang biyayang mula sa Ama, kundi iyon ay pahatid ng kalaban upang asarin kayo. Subalit, kung sa ganung pangyayari, ang kapitbahay niyong ito na nanira sa inyo dahil sa kanyang inggit or whatever, ay nagturo sa inyo upang kayo magtimpi, yun po ay isang biyaya na mula sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya, anuman po yung sakit na ibinibigay sa atin ng ating mga kapatid sa ating kapaligiran, kung ito po'y nagdudulot sa atin ng kaparaanan upang baguhin yung pangit sa ating pag-uugali, ito po ay isang biyaya na mula sa ating Panginoon at ang kapatid natin na yon ay dapat pa nating pasalamatan. Dapat pa nga po natin silang kahabagan sapagkat sila po yung ginamit upang tayo magbago, na sa paggamit sa kanila, merong naiinis, merong nagagalit, na hindi rin naman nila gusto, kundi sa kaparaanan ng Ama na siyang magpapatibay sa inyo, ginagamit din sila ng ating Panginoon upang yung pangit sa ating mga ugali ay magkaroon ng pagbabago. Kaya dapat po mga kapatid, anuman po yung kaganapan sa buhay natin, dapat po lagi pong positive yung pagtanggap natin. Nagkasakit ka ba? Huwag kang malumbay. Huwag mo tong isipin as a negative na pangyayari sa iyong buhay. Kundi tingnan mo ito sa positibong pamamaraan na kung hindi ka nagkasakit, wala ka sa damdanang ito. Amen ba? Kung hindi ka nagkasakit sa balat, makarating ka kaya rito? Palagay ko ay hindi. Subalit nang dahil mahal ka ng Diyos, sa pamamagitan ng karamdamang ibinigay sa iyo, inakay ka niya para makarating ka dito, marinig mo yung aral niya, at magkaroon ng pagbabago sa iyong mga ugali na dapat mong baguhin. Kaya iyon ay isang
pagpapala na mula sa Ama. Subalit kung wala ka pa sa Panginoon, ang lahat ng iyan, negative ang dating sa'yo. Akala mo'y pinaparusahan ka ng Panginoon. Subalit hindi. Iyon ang naging kaparaanan ng Ama upang maakay kanya sa dambanang ito, magsalita sa iyo ang kanyang espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching upang malinisan ang puso't kaisipan mo. Ngayon, masaya ka na ba? Siyempre, dahil nakilala mo na ang Ama na mahiwaga pa lang, marami pa lang mahiwaga na magagawa sa ating buhay. Mga kapatid, yan po ang ibig kong sabihin. Kaya kung kayo'y inaantok, labanan po ninyo yung antok na yan sapagkat ay kaparaanan ng kanyang kalaban upang ang kanyang ipinahahayag ay hindi ninyo maunawaan. Sa tuwina, sa lahat ng mga kaganapan sa ating buhay na nagbibigay sa atin ng kahinaan, isa lamang po ang gamot. Sabi ko nga po, kung ikaw ay nalulumbay, kung ikaw ay nawawala ng pag-asa sa buhay, kung ikaw ay naguguluhan ng iyong kaisipan, kung ikaw ay may galit sa iyong puso't kalooban na hindi mo malimutan, isa lamang po ang gamot. Ano po ang gamot? Panalangin. Manalangin tayo ng mataimtim sa Panginoon sapagkat siya ay malayang kikilos upang ang lahat ng dapat mabago sa ating buong pagkatao ay mabago niya upang higit nating siyang makilala at maging kalugod-lugod sa Kanya. Nawa po mga kapatid, sa karampot kong ibinahagi, nakapulot kayo ng mga importanteng bagay na kung nangyari sa buhay ko, mangyayari din sa buhay ninyo. Magandang umaga at maraming salamat po. Maraming salamat po, Tita Beth, sa napakagandang pagbabahagi. Marahil may mga katanungan sa bawat isa kung bakit ang mga alagad na aking tinawag ay sa tuwin na nababanggit ko na hinuhugutan ko ng lakas sa aking pananalig at panampalataya. Bakit nga po ba? Katulad po ng aming Tita Beth, siya po'y taong napakatalino, may matatag na hanap buhay, subalit ang lahat na yan ay kanyang tinalikdan upang siya makapaglingkod dito sa banal na dambana at sa ating Diyos Amang buhay. Ako man po ang inyong abang kabatid, mayroon din pong tinalikdan sa aking buhay. Mula po ng aking masilayan ang magagandang gawa ng mga alagad na narito sa dambana. Ang una ko pong tinalikdan sa buhay ko ay ang pag-aalaga ng manok na pansabong. Pagkatapos po noon, tinalikdan ko na rin po tuluyan ang makipagsabong at hindi na po ako laman ng sabungan saan man dako. At ang pangatlo po ay tinalikdan ko rin po ang aking pagtutunghit na kumisay naaabot ng 24 oras. Ang lahat po ng yan ay nawala at higit sa lahat, ang pagsunog ng pera sa pamagitan ng paninigarilyo. At ngayon nga po, tinalikdan ko rin po, bagamat ang aking kabiyak ng puso, noong sa unang buhay ko, number 1 po siya. Subalit ngayon, number 2 na lang po siya. Sapagkat ang Diyos na buhay, ang ating divine mercy, ang number 1 sa puso ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bagamat wala pa po ang ating mahal na Apo Kunching, isa pong tagasunod ang nais ko pong tawagin, nais ko pong lapitan sapagkat di ko po lubos na batid ang kanyang pangalan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay sa isang taga Pulong Palasan. Salamat po. Binigyan po ako ng buhay ng lakas ng katawan at masiglang pamumuhay. Salamat po, Ama. Nagpupuri po at nagpapasalamat sa iyo sa lahat po ng bagay na binagkaloob sa araw-araw. Ang ma-share ko lang po sa buhay ko. Nung pong aking magbanyo, sabi ko po, tapos na ang banyos ko. Hindi muna ako pupunta rito. Nung gabi po, sabi ko, bukas na lang, o kaya sa Merkulis, ako babalik. Abay, nahilo po ako. Sabi ko, Diyos ko, sabi ko, binabawi ko po yung sinabi ko, babalik po ako bukas. Talaga pong hilong-hilo ako. Sumuot po ako sa kulambong ganun. Sabi ko, umuuga. Umuuga yung kulambo. Sabi ko, Apo, alisin mo yung kulambo, umuuga. Hindi po, Lola. Kayo po ang umuuga. Sabi ko, babalik na lang po uli ako bukas sa dambana. Hindi ko po,
Hindi ko po sinasabi uli na aking hindi na babalik puri ako. Kaya po nagpapasalamat ako at nagpupuri sa Ama ang lahat po ng aking karamdaman na pawi basta ako'y nandito. Salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa iyong pagbabahagi, bagamat ika nga ay napakahaba. Napakapalad mo, kapatid, at hindi ka napadaig sa kalaban. Alam niyo, kapatid, ang naramdaman niyo ay udyok ng kalaban. Sa inyong abang kapatid, madalas din po maganap ang bagay na yan. Nasasabihin ko, hindi muna ako pupunta sa dambana. Subalit, may bumubulong sa akin. Bakit, kapatid, ikaw ba'y nangihinawan? Yun po ang lagi sa tuwin ay aking pong narinig. Kaya ang inyong abang kapatid sa tuwin ay naririto na patuloy na naglilingkod sa mga pasyente at patuloy na nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Divine Mercy at sa ating Amang Dakila, sa ating Diyos na buhay. Bago ko nga po pala makalimutan, isang panawagan po sa mga alagad. Bukas po ng pagkayari ng gawaing pang tanghali ay meron pong meeting. Bagamat po wala pa ang ating mahal na apo, ay isa pong alagad na choir ang aking pong tatawagan. Hindi rin po kumpleto ang aking pagiging facilitator kung hindi ko po marinig ang kanyang tinig sa pamagitan ng kanyang pag-awit, ang ating mahal na kapatid na Pilar. Buhay po ba ang Diyos? Sadya pong may nararamdaman ako. Talaga pong, kagaya po ng nasabi ko, masarap magpuri sa Panginoon, lalong-lalo na po kung nagmumula sa kaibuturan ng ating puso. Sapagkat, kung alam nyo lang po, sa simpleng pagpupuri sa Panginoon, ako po talagang doon ko po ibinubuhos. Sapagkat sa pag-awit, maging pag ako po'y nasa tahanan, yun po ang nagpapalakas sa akin kapag ako po ay umaawit para sa ating Panginoon. Kaya nawa po sa simpleng awitin, damhin niyo po ang ating Panginoon. Tunay na ngungusap. ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Ang banig ng aking diwa ay sa'yo, huwag nawang pababayaan masipayo. Ikaw ang butong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Ako'y akala
dalawang pahintulutang mabighani sa panandali at huwad narilang ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilom. Sigwa sa aking kalooban iyong masdan, pahupain ang bugso ng kalungkutan, yakapin ang buong higpit iyong alam, nang mayakap din ang bayan mong ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilom. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilom. Salamat po. Alam niyo po, kapag kayo po ay nalulumbay, umawit lang po kayo ng awitin para sa ating Panginoon. Gusto ko lang pong i-ano sa inyo yung isang awit na masigla na dalawang ano lang po siya. Napaka-simpleng awitin po na kapag ikay nalulumbay, yun lang awitin mo. At yun po ang nadarama ko kasi. Yung tune ng ano ba yun? Sabihin niyo lang pong, I love you, Lord. You love me, and I love you. That's why I'm happy. I love you, you love me. That's all I want to be. Baligtad po pala, ninenervyos po ako. I love you, you love me. That's all I want to be. I love you, and you love me. I'm happy. O di po ba? Pag po kasi di naman yung mahal kayo ng Panginoon at mahal nyo rin siya, buo na po yun. Ando na po lahat yung sangkap. Kaya nga po ang ating Panginoon, yung 10 utos, naging 2 lang. Kaya napakasarap pong magmahal ng Panginoon. I love you, you love me, that's all I want to be. I love you and you love me. I'm happy. Masaya na po ako nun. Amen po ba? Salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa napakagandang awitin mo. Sa panawagan ng iyong abang kapatid ay hindi mo pinagkaitan at iyong pinanulakan. At higit sa lahat sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos amang dakila. Inaanyayahan ko po tumayo ang lahat upang awitin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon.